Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus mula ngayon at magpakailanpaman. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. At ito ay kanyang tinutupad. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang nagsisikap ay nagtatagumpay, o aking may iniibig na mga kapatid. Ito ay aralin ng buhay na makita ng kaitaasan sa kanyang mga iniibig. Sapagkat ang sinuman ang nagsisikap sa pangalan ng dakilang Ama ay naroon palagi ang kanyang tulong, awa at subaybay. Kung kaya nga tuwaki mga iniibig na mga kapatid, kaakibat nito ang tinatawag na pananampalataya. Na anumang inyong gawain sa buhay na yan, huwag kalimutan na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito tinitingnan ang iyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Kung sino nga ang nagpapatotoo sa kanyang harapan at tapat na sumusunod sa kanyang likuran. Aking may iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na marami kayong pangangailangan sa buhay na yan. Marami kayong kahilingan sa buhay na yan. Kung kaya nga, tapatan ninyo ng pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Ang inyong mga pangangailangan ay pangangailangan din ng mga hintil. Ang inyong mga pangangailangan ay pangangailangan din ng sanglibutan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Datapwat. Ang lahat ng mga bagay na ito, uunahin ninyo ang dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid. Sa lipunan ng mga hugis, kung saan kayo gumagalaw, ay katotohanan nga maraming pag-aaral ang darating sa inyong mga kalagayan. Maraming pagsubok at tiisin. Ang lagi na kaambang sa inyong harapan, wakin nga iniibig mga kapatid. Datapwat, ang isang anak ng Diyos ay huwag kalimutan na kayo nga ay laging iniingatan ng kaitaasan. O aking nga iniibig na mga kapatid. Bakit lagi hinihingi sa inyo ng kabatrayaan ang inyong katapatan, ng inyong paglilingkod sa loob ng paturuan ng diwa sapagkat likha sa tao, naroon palagi ang pagkalimot. Kung kaya nga sa mga paalaala, lagi na ng kabatrayaan, o aking nga iniibig ng mga kapatid, ang inyong pananampalataya ay lagi nakabigkis sa inyong mga baywang. Aking mga iniibig na mga kapatid. Ang tiisin anya ng buhay ay kaunlaran ng inyong mga espiritu. Datapat ang tao ay tumatalikod sa pagtitiis. Ninanais ng tao ang kaligayahan ng kanyang puso, kaluwagan ng kanyang buhay, kaligayahan ng kanyang laman, ang ninanais ng kanyang puso. Subalit aking mga iniibig ng mga kapatid, ang lahat ng mga ito ay mayroong hangganan.
At kayo na mga nag-aaral sa loob ng patro ng diwa, bakit nakakaranas pa rin kayo ng mga tinik sa inyong mga buhay? Sapagkat ang mga tinik na yan ay magpapakilala na kailanman hindi kayo maging mapagpalalo sa harapan ng dakilang Ama. Ang tinik na yan, ang siyang magyuyukod sa inyong mga ulo sa harapan ng dakilang Ama at ang pagluhod ng inyong mga tuhod sa kanyang banal na harapan o sa kanyang banal na harapan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan, kapag sa gitna ng kanyang kalakasan, sa gitna ng kaligayahan ng laman, katotohanan nga ay nakakalimutan niya na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Datapwat o aking mga iniibig ng mga kapatid, na yan palagi ang subaybay ng dakilang Ama sapagkat pinanais ng kaitasan na huwag kayong maligaw muli ng landas o aking mga iniibig na mga kapatid. Marahil sapat na ang panahon na kayo na malagi sa kamangmangan. Sapat na ang panahon na kayo na malagi sa kasalanan. Sapat na ang panahon na kayo na malagi sa mga gawaing kalikuan. At kayo nga ang panahon, o aking mga iniibig ng mga kapatid, ang pagtutuwid ng inyong mga landas. Landas ninyong tuwid na daan na siyang ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid. Pag ninyong panghinayangan ng panahon, kung saan kayo nakikisa sa mga kabatlayaan, pahalagahan ninyong panahon ng aking mga iniibig ng mga kapatid, kung saan kayo nakikinig ng mga magandang balitang lagi inihatid sa inyong mga harapan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, sa inyong pagparito, lagi na, at tuwing mayroong gampaning katulad nito, mapalad kayo. At naway mapalad kayo aking mga iniibig mga kapatid sapagkat anuman ang inyong mga narinig ay ito ay yung isa sa buhay sa gitna ng lipunan ng mga hugis. At kayo, na natutunan ninyo ang paggawa ng kabutihan, natutunan ninyo magpakawang gawa sa inyong kapwa o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa gitna ng kalikuan, sa gitna ng kaliliman, manatili kayo maningning na ilaw na saan na din tumatanglaw sa kadiliman at manatili kayo malinis at walang kapintasan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, dadalhin ko kayo sa Ebanghelyo ni Apostol Lucas, Kapitulo 12, versikulo 28, 29, 30, 31. Pakibasa. Ito po ang ibinagawang sulat na matatagpuan sa Lucas 12, 28 hanggang 31. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na di niya pararantan? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya? At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapagalinlang pag-iisip. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan, datapwat talastas ng inyong Ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Panghuli, gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Punto. Maliwanag o aking mga iniibig na mga kapatid. Naway, ang mga payak na sitas na yan
ay kung bakit lagi pinaparinig sa bawat isa sa inyo upang sa ganun makikita ng kaitasan ang inyong paggawa sa kanyang banal na harapan. Hindi kayo gumagawa alang-alang sa inyong mga sariling kaakuan. Gumagawa kayo alang-alang sa inyong mga kapwa. Gumagawa kayo alang-alang sa inyong mga espiritu na nangako sa harapan ng dakilang Ama bago kayo ibulusok sa mundong ibabaw. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu. Hawang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, ng pakailan paman paalam ang inyong kapatid sa espiritu, Pablo, Apostol, paalam. Sumayin nawa ang pag-ibig, ang kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa na narito at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin ngayon at magpakailan paman. Ang pananampalataya na walang gawa ay baog sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito ang buhay ng tinapay na siyang ipinagkakalo sa lahat at bawat isa. Ito ang palaging ipinapaalala sa aking mga iniibig na kayo ay gumawa ng naaayon sa mga utos, sa mga aral at halimbawa na ipinakita ng dakilang Panginoong Hesus sa kanyang kapanahunan. Ito ay palaging ipinagkakalo sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain, sapagkat marami sa aking mga iniibig na mga kapatid ang nakalilimot sapagkat hindi buo ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban na ipagkaloob ang kanilang mga sarili. Nakakaroon pa rin ng pag-aalinlangan, ng takot na gumawa ng naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang kaitaasan ay palaging nagsusugo ng mga banal na espiritong mga alin upang kayo ay palalahanan. Bigyan kung ano ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid upang kayo ay makapagpatuloy sa landasin na itinuro ng dakilang Panginoon. Oo, naririto kayo sa sanglibutan na ito at kayo ay may mga pangangailangan sa sanglibutan upang kayo ay mabuhay. Subalit, ang pangangailangan ng inyong mga espiritu ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na inyong nakikita ng inyong mga laman, aking mga iniibig ng mga kapatid. At ito ang itinuturo sa inyo sa bawat sandali ng inyong buhay. Na ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyo, naway hindi lamang ito sa salita, bagkus ito ay inyong maisagawa, aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagat ito ang kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon, na kayo ay unti-unting nagbabago upang makamit ang kasakdalan. At ang bawat isa ay nakikita ng kaitaasan
ng pagsusumikap upang ito ay masundan at magawa sa inyong mga buhay. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, oo, nagkakaroon ng mga pag-aaral, pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Subalit ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ang pahalagahan ninyo ang mga salita na itinuturo ng mga banal na Espiritong mga aliw sapagkat ito ang inyong magagamit sa patuloy ninyong pag-aaral, paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Marami sa aking mga iniibig na mga kapatid na binigyan ng pagkakataon na makarinig, na makakita, na makadama ng dakilang pag-ibig, ng pag-asa, ng kapayapaan, at higit sa lahat, makakuha ng mga kabiyayaan na kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit, nasaan? Nagagamit ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang mga bagay nito upang kayo imunlad sa inyong mga espiritu? Nagkakaroon ba kayo ng katagumpayan sa inyong mga sarili? At kayo, sa inyong mga sarili ay inyong nalalaman kung nasaan na nga ba ang kaganapan o kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ano ang tumitimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga ganitong banal na gawain. At kung ito ba ay inyong naisasanay sa inyong mga sarili, at kung ito man ay inyong naitutupad, ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ang kaharian ng dakilang Ama ay pagkakaloob. Ang mana na siyang hinahangad ng bawat isa ay ipagkakaloob sapagkat buo na ang inyong mga sarili na ito ay tanggapin ng walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, kung ito man ay inyong matanggap sa inyong mga sarili, ito ay hindi manatiling baog. Bagkus ito ay magkaroon ng katagumpayan, ng pag-unlad, ng pagbabago sa inyong mga sarili. At higit sa lahat, ito ay may bahagi ninyo sa inyong mga kapwa na nangangailangan at umaasa sa bawat paglalakbay o paghakbang ng inyong mga paaking mga iniibig na mga kapatid. At ang bawat isa ay nagkaroon na ng mga patotoo, nakakita at nakadama na kinakailangan ng inyong mga pagkatao, aking mga iniibig na mga kapatid. At ito ay inyong naisasagawa sa inyong buhay. At marami sa aking mga iniibig na mga kapatid ang nagkakaroon ng katagumpayan sa kanilang mga sarili sapagkat kayo ay nagpapatuloy, nagsusumikap, pinagkakaloob ang inyong mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, sinasagawa ang mga utos at halimbawa na sa inyo ay binahagi ng mga banal na Espiritong mga aliw sa inyong harapan. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang tinapay ng buhay ay ipagkakaloob, ipapaalala sa bawat isa. Hindi upang ito ay mawala, upang hindi ito kayo ay magsawa sa pag-aaral. Bagkus ito ang kinakailangan ng bawat isa, sapagkat kayo ay may kalikuan pa sa inyong mga sarili. Nagkakaroon pa rin kayo ng pagkakasala. Hindi maiwasan sa inyong mga sarili ang gumawa ng hindi karapat-dapat sa harapan ng banal na dakilang Panginoon. Sa mga katwid, aking mga iniibig na mga kapatid, ang paghingi ng tawad, ang patuloy na panalangin, ang paggawa ng inyong mga tungkulin sa inyong mga harapan. Ito ang kinakailangan ng inyong pahalagahan. Bigyan ng buhay sa inyong mga sarili. Nang sa gayon, kayo ay muling makabalik
sa kanyang sinapupunan. Makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon at upang kayo ay maging kabahagi na inaasahan ng inyong mga kaluluwa at espiritu. At ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ipinagkakaloob ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang pag-asa mula ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan ng siyang naway maghari sa bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, nasa sa inyo nga ba ang liwanag na siyang ibinababa ng dakilang Panginoon? Aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat sa inyo ay may ibinabang mga kabiyayaan. Mayroong mga oras na ibinigay ang dakilang Panginoon, na sa pamamagitan ng mga oras na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay ginagamit nyo nga ba ito ng may katalinuhan? Ginagamit nyo nga ba ito ng naaayon sa kautusan ng dakilang Panginoon? Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, marami nga ang nagnanais na mabigyan pa ng oras at panahon nang sa gayon ay matupad pa nila ang kanilang mga pag-aaral. Ngunit kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, ay ginagamit nyo nga ba ito nang naayon sa inyong mga espiritu? Sapagkat aking mga iniibig ng mga kapatid, habang kayo ay naglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ay mayroon din kayong espiritu, aking mga iniibig, na kinakailangan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat hindi nyo nga tunay na mabibigyan ng pag-aaral ang inyong mga espiritu kung patuloy nga kayong dumidikit dito sa sanglibutan na ito, kung patuloy ninyong binubuksan ang bahagi ng sanglibutan sa inyong mga sarili, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat dito sa sanglibutan na ito, kung kayo nga ay lumalakad dito sa sanglibutan, ay ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay mananatili dito sa sanglibutan na ito. Ngunit kung kayo nga ay nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon, ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay mananatili sa kaitaasan. Kaya nga't aking mga iniibig kong mga kapatid, maaari nga na sa pamamagitan ng dakilang Panginoon, sa bawat biyaya na sa kanyang ibinababa, ay nakita nyo nga ba ang inyong sarili na nagpasalamat at nagbigay panahon sa kanyang harapan, sa pananalangin, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat maaari nga nasa pamamagitan ng sanglibutan ay maaaring
ang bahagi ng kaitaasan ay inyong ang malimutan. Ngunit aking mga iniibig na mga kapatid, kung tunay nga kayong isang mag-aaral na lumalakad sa liwanag ng dakilang Panginoon, ay bibigyan at bibigyan nyo ng panahon ng kaitaasan. Gaano man ang kadiliman na ibigay sa inyo ng sanglibutan na ito, aking mga iniibig kong mga kapatid, sapagkat nagpapatuloy pa lamang ang inyong mga pag-aaral, aking mga iniibig kong mga kapatid. Nasa pamamagitan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong mga pag-aaral ay wala pa sa kanyang pag-aaral, aking mga iniibig. Kaya't kinakailangan nga ang pagsisikap, sapagkat hindi nyo nga tunay na mabubuo ang inyong mga pag-aaral kung wala ang pagsisikap sa inyong mga sarili, aking mga iniibig kong mga kapatid. Sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay hindi lamang isang pag-aaral na natutulad dito sa sanglibutan na ito. Ito ay pag-aaral nga sa kaitaasan na marami nga magsasabi na hindi nga kinakailangan ng isang ako. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman sa inyong mga sarili patungkol sa inyong mga espiritu at patungkol sa dakilang Panginoon, kung hindi nagbibigay din ito ng daan patungo sa kaitaasan at daan patungo nga sa dakilang Panginoon, sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, sa inyo nga ba ay nakikita ninyo ang tamang pag-aaral habang kayo ay naglalakbay dito sa sanglibutan na ito? Ay tama ba ang inyong pag-aaral sa kaitaasan? Sapagkat hindi lamang kayo gagawa at gagawa ng mga pag-aaral, ngunit kinakailangan nyo ipakita ito at gawin ng mayroong kaayusan at kapayapaan sa inyong mga sarili. Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, kung wala nga kayong katahimikan sa inyong mga sarili at kapayapaan sa inyong mga puso't isipan, damdamin at kalooban, ang mga pag-aaral na ito ay hindi nyo nga mabubuo at hindi nyo nga matutupad ng mayroong kaayusan at ng naaayon nga sa dakilang Panginoon at sa kanyang kasulatan. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, marahil nga ay nalalaman nyo na ang bawat pag-aaral dito nga sa banal na aklat na ito. Ngunit aking mga iniibig kong mga kapatid, hindi nga kaalaman sa inyong mga kaisipan ang hinahanap ng dakilang Panginoon. Hindi nga ito ang kanyang hinahanap at ninanais para sa kanyang mga anak at mag-aaral na lumalakad dito sa sanglibutan na ito. Kung hindi nga, ninanais niya ang bawat paggawa, sapagkat doon natin ay ipapakita sa harapan ng dakilang Panginoon kung tunay nga ba natin naintindihan at naunawaan ang kanyang mga pag-aaral, sapagkat dito natin na ipamamalas sa kanyang harapan ang bawat pag-aaral. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, pagsikapan ninyo ang paggawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Nang sa gayon, hindi lamang kayo manatili bilang isang alipin nga ng sanglibutan, ngunit may tatawag na nga kayong isang mag-aaral ng kaitaasan, aking mga iniibig kong mga kapatid. Ngunit aking mga iniibig, bakit nga ba tinatawag kayong isang mag-aaral?
ng kaitaasan, sapagkat kayo ay nag-aaral pa lamang na sa pag-aaral ng dakilang Panginoon ay nasa mababa pa lamang kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't kung dinanais ninyo ang pag-aaral kung saan ito ang siyang ipinapakita ng dakilang Panginoon, ay kinakailangan nga nasa inyong mga sarili ay tatanggalin ang bawat bahagi ng kadiliman dito sa sanglibutan na ito. Sapagkat sa pamamagitan nga ng dakilang Panginoon, ang bawat kadiliman nga ng sanglibutan ay unti-unti ngang magiging liwanag ng kaitaasan na siya ngang ninanais ng bawat mag-aaral dito. Mag-aaral na lumalakad sa kaitaasan. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, hindi lamang sa inyong mga sarili ang bawat pag-aaral. Hindi lamang ito mananatili sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung hindi ito nga ay kinakailangan nyo ipamahagi sa inyong mga kapwa. Sapagkat maaari nga na dito nga ipinapakita ang pagkakawang gawa sa inyong mga kapwa, sapagkat kayo ay unti-unting nagbabahagi ng bahagi ng kaitaasan sa inyong mga kapwa, na unti-unting nagbubukas ng daan para sa bawat isang lumalakad sa maling daan ng sanglibutan na ito. Kaya't aking mga iniibig na mga kapatid, marahil nga na ang pagkakawang gawa para sa inyo ay hindi parte ng pag-aaral sa kaitaasan, ngunit ito ay isang bahagi ng pag-aaral ninyo, aking mga iniibig na mga kapatid, na dito nyo ipinapakita hindi lamang ang inyong mga pagmamahal, ngunit na ipapakita nyo din ang liwanag na nagbubunga nga sa kaitaasan, na siya ngang maghari nga sa bawat isa sa inyong mga kapatid, aking mga iniibig na mga kapatid. Kaya't aking mga iniibig kong mga kapatid, sa inyo nga ay gamitin ninyo ang bawat kakayahan na ibinaba sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang bawat talento na ibinigay niya sa inyo, gamitin niyo ito ng naaayon sa kanyang pag-aaral. Sapagkat ang bawat biyaya na ating tinatanggap ay nagmumula nga sa kaitaasan at nanggagaling nga sa kanyang pag-ibig para sa bawat isa. At dito ko sa inyo ay iniiwan ang pag-aaral na nagbubunga sa kaitaasan. At muli, ang pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa bawat isa. Muli ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Juan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ay ang siyang aking ibinababa na naway mga bunga sa inyong mga puso, o aking mga iniibig na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, na kayo bilang mga garal, na kayo bilang mga anak ng ating dakilang Ama na lumalakad sa mundong ito, kayo ay nangagkakaroon ng isang likas ng bata. Kayo ay nasa kalagayan na tila bata,
Ngunit katulad ng isang bata o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong panahon, ang inyong oras, ang inyong pag-iisip at ang inyong pasensya ay nasasakupan ng isang pag-iisip kung ano nga o aking mga iniibig na mga kapatid ang inyong susunod na galak. At dahil dito, aking mga iniibig na mga kapatid, dahil sa kalagayang ito ay kinakailangan ninyo ng patnubay na nanggagaling sa ating dakilang Ama. Kinakailangan ninyo ang kanyang kamay ng upang sa gayon hindi kayo mawala sa inyong mga daan. Kinakailangan ninyo ang kanyang salita upang sa gayon kayo ay masuway. Kinakailangan ninyo ang kanyang kaaralan ng upang sa gayon may paunlad ninyo ang inyong mga sarili. At hindi kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, mapunta sa tadhana ng isang usmos. Ngunit dahil kalagayan ninyo ay katulad at matitila sa isang bata, tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, likas ng isang bata na sa panahon kung saan may dadaanan silang galak. May dadaanan silang hardin ng puno ng galak at marikit. Ang kanilang paningin ay liliko at ang kanilang pananaw, ang kanilang buong ako, dito nila ilalagay ito ng upang sa gayon sila o aking mga iniibig na mga kapatid, kahit gaanong kaunti pa lamang ay makapaghiram at makadanas ng galak na ito. At dahil dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, marahil nga ay ang siyang nagtatagumpay sa kanilang mga daan. Ngunit, sa paghahabol ninyo sa inyong susunod na galak, sa paghahabol ninyo sa tunay at mapayapa na kasiyahan ay hindi ninyo nakikita na sa inyong pananampalataya ay ito ay ang siyang may bibigay sa inyo. Ngunit sa paghanap ninyo sa aliw, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mahanap nyo lang sa mundong ito ay ang patuloy-tuloy nyo ngang pagtitisod at ang patuloy-tuloy nyo ngang pagkakalimot sa kung anong nilalang nga ay ang siyang nagbibigay aliw sa lahat at bawat isa sa inyo. Ngunit o aking mga iniibig na mga kapatid, sa lahat at bawat isa sa inyong siyang nawawalan ng daan, ay nawawala nga rin sa inyo ay ang pagdinig. Sa pagdinig sa tinig ng ating dakilang Ama. At dahil dito, ay mawawala rin sa inyo ang inyong pananampalataya. At kung mawala sa inyo ang inyong pananampalataya o aking mga iniibig na mga kapatid, ay walang magdadala sa inyo sa kapayapaan na inyong hangad. Ngunit ang kapayapaan ay may dadala lamang sa inyo sa panahong ang inyong pananampalataya ay magiging buo. Sa panahon na kung saan ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsusunod, sa paglilingkod sa ating dakilang Ama ay magiging buo. At kung ito ay maging buo, ang kapayapaan ay ang susunod. Ngunit sa kapayapaan ng aking mga iniibig na mga kapatid, naroroon ng masusing paglilingkod sa dakilang Ama. At ano kayo kundi kasangkapan ng ating dakilang Ama? At ano kayo kundi isang bahagi niya o aking mga iniibig na mga kapatid? Bahagi na laging niyang hinahanap, bahagi na kinakailangan niya na upang sa gayon siya rin ay maging buo. Ngunit lahat kayo ay kinakailangan niya sa kanyang dakilang plano. Lahat at bawat isa sa inyo, kahit gaanong kaliit pa man ang inyong bahagi ang kanyang kinakailangan. O aking mga iniibig na mga kapatid, katotohanan, na ang korona ng isang hari ay mabigat pa nga sa mga tungkulin na siyang binibiyaya ng ating dakilang Ama pababa sa lahat at bawat isa sa inyo. Ngunit
may tutulad ninyo ang inyong mga tungkulin sa isang pagwis. Ito ay mabuti, ito ay magaan, at ito ay ang siyang magdadala sa inyo patungo sa kalangitan. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang korona ay mayroong sinasamang responsibilidad, obligasyon. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo inilikha ng ating dakilang Ama nang upang sa gayon kumuha ng mga responsibilidad ng ayon sa laman. Gumawa ng mga tungkulin ng upang sa gayon sumilbi sa laman. Ngunit kayo ay nilikha niya ng upang sa gayon sumunod sa Kanya, sumilbi sa Kanya at magkaroon ng kabuluhan ayon sa pagsusunod sa Kanya. At tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang lahat na nagsuot ng korona sa sanglibutang ito, lahat sila katulad sa kanilang mga alipin, sila ay nalibing sa parehas na lupa. Sila ay nalibing sa ilalim ng lupang inyong tinatahakan ngayon. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang pag-ibig ng ating dakilang Ama ay pantay-pantay kung ano man ang estado ninyo. Sa lipunang ito, sa sanglibutang ito, ay walang pagkikinang ang makakatago sa inyong tunay na ako, ni walang pagkikinang ang makakatago sa inyong pagkarumi at sa inyong kasalanan sa ating dakilang Ama. Kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, sinasabi ng ating dakilang Ama na bitawan ninyo ang sanglibutan, ngunit ito ay nakagapos sa inyo. Sapagkat o aking mga iniibig na mga kapatid, ang gapos ng sanglibutan ay nakakapit sa inyo ng buo. At ang lakas nito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay may tutulad ninyo sa patuloy na paghihina ng inyong pananampalataya. At sa panahon na kung saan kayo ay nakapagpatuloy ng inyong kaaralan, sa panahon na kung saan o aking mga iniibig na mga kapatid, banay-banay na ibibigay ninyo ang inyong buong pagtitiwala, ang inyong buong sarili sa Ama, makikita ninyo o aking mga iniibig na mga kapatid na wala siyang nagagapo sa inyo sa sanglibutan, kundi man ang inyong sarili. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, hanggat maibigay ninyo ang inyong buong pananampalataya sa Ama, ay hindi ninyo makikita na inyong daan ay walang tinik. Ang inyong daan ay walang siyang magtitisod sa inyo. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid na oo, ito ay katotohanan. Ngunit dahil kayo ay naninirahan sa sanglibutan, ngunit dahil kayo ay nagmamahal rito, sinasamba ito at nagtitipon at nagsisilbi rito. Ang kadiliman nito, ang mga bahagi ng sanglibutan ay ang siyang nagkukubli ng inyong mga mata at ang inyong landas na oo ay ligtas ay hindi magiging malinaw sa inyong harapan at may tatanim sa inyo ang pagtataka at ang pagtatanong kung ang dakilang Ama nga ba ay ang siyang ating dakilang tagapaggawa, tagapaglikha. At dahil dito nabubunga sa inyo ang likas ng isang bata, na kung paano o aking mga iniibig na mga kapatid tayo ay nagkakaroon ng suway. Tayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay nagkakaroon ng bunga ng paghimagsik. At katulad ang isang Adam at Eva o aking mga iniibig na mga kapatid, tayo ay mawawala sa ating daan. Sa isang pagsusuway, sa isang pagsasala sa ating dakilang Panginoon. Kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, alalahanin ninyo nang walang siyang sala, walang siyang kasalanan na yung maghihiwalay sa inyo sa ating dakilang Ama. Ngunit o aking mga iniibig na mga kapatid,
ang ating dakilang Ama, ang ating dakilang tagapaglikha, ay isang nilalang na walang hanggan. At dahil dito, o aking mga iniibig na mga kapatid, ano nga, o aking mga iniibig, ang kalahati ng kawalang hanggan, kundi man din kawalang hanggan. At bilang mga bahagi, o aking mga iniibig na mga kapatid, ng isang walang hanggang nilalang, ang inyong potensyal ay walang hanggan. At dahil dito kayo ay laging hahalina ng kaitaasan ng upang sa gayon magtipon rito at ang upang sa gayon magkaroon ng patuloy-tuloy na pag-uunlad na oo, banay-banay, ngunit magdadala sa inyo sa isang walang hanggan at walang katapusang buhay na puno lamang ng kapayapaan. Ngunit siyang mga naghahanap ng kagandahan, ng aliw, ay hindi ninyo talastas na maunawaan kung ano nga ang pananampalataya. Ngunit tunay nga o aking mga iniibig ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa ating dakilang Ama na kung ano man ay ang kanyang ibibigay sa inyo na hindi nyo man na kailangan, hilingin pa. Ito ay karapat-dapat na may punta sa inyo. Ito ay karapat-dapat o aking mga iniibig na mga kapatid, ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya na kanyang ipinagkatiwalaan sa inyo, kayo ay mas lalo pang ang aangat, kayo ay mas lalo pang ang uunlad, at ang inyong pag-iiral at ang inyong pagkikilala sa ating dakilang Ama at sa pagkikilala ng inyong sarili at sa inyong mga pagkamalay o aking mga iniibig na mga kapatid, banay-banay, kaunti at kaunti, kayo ay makakaabot ng bagong pintas sa mga bahaging aking isinabi sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid, nang upang sa gayon, talastas ninyong maunawaan kung ano ang kapayapaan at kung ano ang kabuluhan ng inyong mga buhay, kung ano ang tungkulin ninyo nang upang sa gayon, maunawaan ninyo ang kapayapaan. At sa muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan, ito ay ang siyang aking iniiwan ng upang sa gayon magbunga sa lahat at bawat isa sa inyo. At sa muli, ako ang inyong kapatid sa isang aral, sa isang dakilang Ama, Apostol Pablo. Paalam. Ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ano nga ba ang tunay na kaligayahan? Ito nga ba ay matatagpuan dito sa sanglibutan? Tunay nga na matatagpuan, sapagkat ang tao sa kanyang kalagayan ay may iba't ibang pananaw kung paano nga ba sila liligaya sa kapatagang lupang ito. Naroon at nasusukat nila kung paano nga ba sa kanilang mga sarili ang kanilang ikaliligaya. Mayroong mga tao na lumiligaya sa mga bagay na kumikinang sa kanilang mga mata. Mayroon ding nagiging maligaya kung kasama ang kanilang mga kahinlog, kasama ang kanilang mga kaibigan. Naroon din at ang kanilang pinagsikapan sa kapatagang lupa ay nakikita nila at natatanaw kung paano ito dumadami at kung paano sila yumayaman. Yun ang kaligayahan ng tao. At sa maraming panahon nga nagdaan ang paghahanap ng kaligayahang iyan. Nagkakaroon pa rin ng kabiguan sapagkat hindi baga nalalaman ng tao na mayroong isang Diyos na lagi na'y tumutunghay at sa kanyang pagtunghay ang oras at panahon kung paanong gugugulin ito sa kapatagang lupa at sa tinatawag nilang kaligayahan, ay ganun din at ibahagi ang ilang mga sandali at ilang mga panahon hanggang gagaya ng mga
kaorasang ito? Ilang oras lamang ba ang gugugulin ng aking mga minamahal na mga kapatid? Kung kaya nga, ang kapayapaan, ang katahimikan sa kanilang mga sarili, na ibibigay nila sa mga sandaling ito, ay tunay nga na isang kaligayahan, hindi lamang ng kanilang espiritu, ganun din ang kanilang katawang laman, sapagkat ang kagaanan ng liwanag na ibinababa sa pamamagitan ng maraming pag-aaral ay tunay nga na naroon ang mumunting paglilinis, na tunay nga na ang tao sa kanyang kalagayan ay laging nadudumihan, sapagkat sa isang kudlit ng kanyang kaisipan na matanaw niya sa kanyang kapatid at naroon ang isang paghatol o mga bagay na nakapagpapasakit ng kanyang kalooban, ganon din ang pagpapanting ng kanyang tainga, ay isang bagay na nakarurumi sa tao. Kung kaya nga sa karumihang iyan, narito ang tunay na paglilinis. Bagamat ang tao, marami sa kapanahunan, noong panahon pa nang nabubuhay ang Sang Hesukristo, naroon ang lagi na ipaglilinis ng tao sa kanilang katawang laman. At ganon din, nagnanais sila ng kabanguhan upang sa ganon, sa kanilang kapwa, naroon ang paghanga. Aking mga minamahal na mga kapatid, patuloy at patuloy na ginagawa ng tao ang mga bagay na iyan. Ngunit, naroon nga ba ang makalangit na kaligayahan? Naroon nga ba ang lagi na'y nakapagbibigay ng kapayapaan? Na kung saan, kung mayroong kapayapaan, sumisibol ang tunay na pag-ibig, sapagkat nakikita niya kung paano nga ba ang pangailangan ng kanyang kapwa, kung paano nga bang ang kanyang ninanais at iniibig ay ganun din ang kanyang kapwa. Ito ay isang dakilang tungkulin ng tao na sa kanyang pag-aaral ay kanyang natutunan. At kung sa hinaba nga ng panahon ng inyong pakikipag-aral ay naroon at natutunan ninyo ang pumayapa at magkaroon ng tunay na pag-ibig sa inyong mga puso, may puwang pagbaga ang paghatol sa inyong kapwa. Kung patuloy at patuloy na marurumihan ng tao sa mga bagay na hindi niya iniibig, ibigin na nga ninyo na gumawa ng kaibig-ibig sa harap ng Panginoon. Upang sa gayon, tunay nga na sa bawat panalita na magmumula sa inyong mga labi, ay hindi nga ito magiging baog, sapagkat sa kapanahonang ito, marami ang pananampalataya ang itinatatag ng tao sapagkat hinahanap niya ang nakapagpapaligaya sa kanyang sarili. Ngunit marami ang bulaan, matatamis na mga salita na nagmumula sa mga labi, ngunit huwad sa katotohanan sapagkat inililiko ng landas. Kung paano nga marami ang salitang magaganda at mabubuti, ngunit saan dadalhin ng tao? Ito bagay makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kung hindi ang tunay na gawa na kung saan sa kapanahonang ito, tila baga nagkukulang ang tao. At sa kanyang pagkukulang, naroon nakadarama ng kakulangan sa kanyang sarili o kahungkagan na nakadarama ang marami ng kalungkutan. At sa kalungkutang iyan, naroon, bumibitaw sa kanyang pananampalataya, bumibitaw sa paniniwala na mayroong isang Diyos na magbibigay ng pag-asa, na magbibigay ng kalakasan, na magbibigay ng kaluwalhatian, na higit sa lahat, magbibigay ng buhay.
sapagkat anuman ang tangkilikin ng tao, anumang yaman ng kanyang kamtin, tunay nga na ang buhay ay hindi niya maduduktungan kung ito ang idinakdanan ng kaitaasan. Kung kaya nga huwag ninyong sayangin ang bawat sandali at huwag ninyong hanapin ang kaligayahan sa katawang lamang iyan lamang, kung hindi hanapin ninyo ang mas malalim na pag-aaral, ang mas malalim na paggawa, na tunay nga na hinahanap sa inyo ng kaitaasan. Sapagkat nung binigyan kayo ng buhay, naroon na ang liwanag, naroon na ang pag-ibig, kung kaya nga hinahanapan kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Dangan nga lamang, dahil sa kataasan at sa kagustuhan ng tao, nalilimutan niya kung saan nga ba siya nanggaling at hindi niya nililingon kung paanong hinubog siya sa kabutihan ng isang Diyos na makapangyarihan upang sa gayon, sa pagbulusok at pagsilang niya muli sa kapatagang lupang ito, ay makagawa siya at makagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa harapan ng isang Diyos na makapangyarihan, at kung paano nga ang utos ay ibinaba at ipinagkaloob, nawa tunay na masunod at maisagawa ng aking mga minamahal na mga kapatid, upang sa gayon, sa inyong mga sarili ay madama ninyo ang tinatawag na tunay na kaligayahan. Mapapalad ang mga naririto na laging ay nagbibigay ng kanilang kaorasan, at higit sa lahat, naroon ang isang pananampalataya na kung paano ang pinaniniwalaan na ang tubig ay naglilinis, ganon din ang salita ng isang Diyos na makapangyarihan. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan sa lahat at bawat isa. Paalam. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Lucas. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang pagpapagal ng isang mag-aaral ay naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, ang pagpapagal na yan na naayon sa inyong mga laman ay tunay ngang hindi nga rin naman binabaliwala ng kaitaasan. Sapagkat ito ay isang unang hakbang sa lahat ng mag-aaral na kung saan ang kanyang sarili ay magkaroon, matutunan ang kabutihan dito sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na naglilingkod sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ay may kaibahan sa mga kahiling naisin ng kaitaasan. Sapagkat nalalaman niya na anumang mabuting ginagawa ng isang mag-aaral dito sa kalupaan, ang kaitaasan ay naghahanap ng isang mainam at karapat-dapat sa kanyang harapan. Dito ipinapasok ang pag-aaral ayon sa Espiritu, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na kayo'y nasanay na gumawa ayon sa inyong mga laman, na kayo'y gumagawa ng mabuti ayon sa sandaigdigan, na kayo ay nasasapat
sa mga pag-aaral na inyong natututunan dito sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang mga nakasanayan na yan ng inyong mga laman ay ito ay isang kaparaanan upang ang inyong para sa dakilang Panginoon ay inyong ang malagpasan. Sapagkat kung kayo nga ay isang mag-aaral at tunay na mag-aaral ng kaitaasan sa harapan ng dakilang Panginoon, ang hinahanap sa lahat at bawat isa ay ang pagkain na naaayon sa inyong mga espiritu, na tanging sa panahon ng pakipanayam ng bawat mag-aral sa kaitaasan ang siya lamang makapagpapaloob o makapagbibigay ng kasapatan ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay nagsisikap. Ang bawat isa ay nagsisikhay upang mapabuti sa harapan ng dakilang Panginoon, upang makaganap ng kanyang tungkulin. At ito nga ang naisin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Subalit, maging matalino ang mga mag-aaral upang nang sa gayon ang inyong paggalaw dito sa kalupaan, mga panahon na inyong pinagkakaloob ay hindi masayang. Sapagkat anumang karunungan mayroon kayo dito sa kalupaan ay hindi nyo maaring maihatid hanggang doon sa kaitaasan. Sapagkat ang pag-aaral ayon sa Espiritu ang siyang ninanais at malinaw sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't ang paulit-ulit na pamumuhay dito sa kalupaan ay hindi upang kayo'y mabuhay ng payapa dito sa sandaigdigan, kundi maipagpatuloy ng isang ako ang kanyang pag-aaral ayon sa Espiritu upang nang sa gayon kayo sa inyong mga sarili mabuksan ng inyong mga senses ng inyong espiritu na kayo ay matutong makipag-ugnayan sa harapan ng mga banal na espiritu na isinugo ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, anumang katalinuhan at karunungan na inyong daladala dito sa sandaigdigan ay hindi nyo nga ito maibabahagi sa mga nangangailangan sapagkat sila rin ay may karunungan kung kukumpara lamang sa karunungan ayon dito sa sandaigdigan. Bagamat hindi nakapag-aral sa sinasabi ninyong paaralan ng laman, sila man sa kanilang mga karanasan ay may katalinuhan. Sila man ay nagkakaroon ng mga katalinuhan at mas matalino pa sa mga nakakapag-aral ayon sa laman, sapagkat ang mga ito ay hubog ang kanilang mga sariling kaakuhan na kanilang ginaganap sa panahon sila'y naririto sa sandaigdigan. Mga iniibig na mga kapatid, ang kaitaasan naman ay hindi humihingi ng malaking pagkakataon o panahon sa lahat ng may malaki, sapagkat ang ninanais lamang ng kaitaasan na sa panahon ng kanyang pagkakataon na kayo'y makaulayaw
ay doon nga hinihingi sa bawat isa ang inyong kabuuan na inyong maipagkaloob upang nang sa gayon ang mga pag-aaral ayon sa Espiritu ay inyong matanggap at mamuni-muni sa panahon na kayo'y nagkakaroon ng katahimikan sa inyong kinalalagyan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang kabutihan na inyong ginaganap dito sa sandaigdigan ay isang pag-aaral na kung saan ang inyong mga damdamin at kaisipan ay unti-unting bumubukas at nagkakaroon kayo ng mga pag-aaral na kung hindi man ninyo sa ngayon maunawaan at maibigay ang inyong kabuuan, ang kaitaasan, ay naghihintay na lagi upang kayo ay magkaroon ng tunay na pagkakaloob ng inyong kabuuan ng inyong sarili sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, inaasahan ng kaitaasan na ang bawat isa ay magbibigay ng kanyang buong sarili sapagkat malibang ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay may kasamang ayon sa inyong mga laman ang kahilingan ng kaitaasan ay isang buong pagkatao ng isang mag-aaral na kanyang makuha sa lahat at bawat isa. Hanggang dito ko, mga minamahal kong mga kapatid, naway ang mga pag-aaral na sa inyo ipinagkaloob ay inyong maunawaan ng tunay at maipagkaloob ng bawat isa ang kanyang mga sariling ako na siyang nakakaunawa sa mga kabiyayaan na nanggagaling sa kaitaasan sa mga salitang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman, pag-ibig at ang kapayapaan ang ibinababa ng kaitaasan mula ngayon at magpakailanman. Juan, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang tao nga ay naririto sa lupa, bagamat naririto, ibinibigay nga sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Nung ginawa ang sanglibutan, mula ng unang araw hanggang sa ikapito, walang kinaligtaan ng Diyos sa bawat nilalang at sa bawat kanyang nilikha. At kanyang inihuli ang kanyang pamamahinga. Ngunit ang tao nga, bagamat naririto sa sanglibutan, tulad nga ng isang tao na bagamat binigyan ng pagkakataon sa panahon na ang pag-aalay ng kanyang sarili ay inaasahan ng kaitaasan. Patuloy nga rin ninyong inuubos ang inyong mga kalakasan sa mga bagay na walang kabuluhan, sa mga bagay na napapalitan, sa mga bagay na patuloy na inyong darating na iiwanan dito sa lupa. Sapagkat bagamat ang tao ay dinamitan ng kanyang katawang laman, may bahagi rin siya sa kanyang sarili na tinatawag na espiritu. At ang pangangailangan nga ng inyong mga espiritu ay nararamdaman ba ng lahat at bawat isa? Nakikita nga ba ninyo ang kakulangan
ng inyong paggawa para sa Panginoon? O patuloy nga ninyong mapapansin ang bawat hirap at sakit ng sanglibutang ito? Ngunit hindi nga ninyo nalalaman na bago pa kayo isilang dito sa sanglibutan, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Ngunit nasaan nga ba ang nasa ng tao? Nasaan ng kanyang puso? Nasaan ng bagay na palaging tumatawag ng kanyang pansin? Palaging humahalina sa kanya upang makalimutan niya ang Diyos. Sapagkat ito ang nangyayari sa maraming kaluluwang ibinubulusok dito sa sanglibutan. Bagamat sila ay tinatakan ng tungkulin ayon sa Espiritu, ngunit nagiging kabigatan ng kanilang mga katawang laman upang makalimutan nila ang kanilang pangako na sinumpaan simula pa nung una. Na kayo mga iniibig na mga kapatid, ay hindi na nga kayo tulad sa mga musmus na aakayin pa ng kanyang mga magulang sa daan na kanyang dapat lakaran. Na kayo ay palaging ilalakad at dadalhin sa tamang lugar. Bagkus kayo ay may karampatan ng katalinuhan sa inyong mga sarili. Bagkus kayo ay mayroon ng kakayahan upang makapamili ng bagay na inyong dapat lakaran. Bagkus naririto na nga ang katalinuhan ng inyong mga espiritu upang inyong ang piliin ng Diyos palagi sa inyong mga buhay. At huwag nga ninyong kakalimutan ang inyong mga sinumpaang tungkulin simula pa nung una. Katotohanan ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, na kayo ay naririto sa sanglibutan, sa panandaliang panahon. At ang mga bagay na inyong ninanais, kinabukasan ay hindi na nga ninyo magugustuhan pa. Mga bagay na inyong hinihiling na kapag ibinigay sa lahat at bawat isa, ang bawat tao ay hindi nasisiyahan sa mga bagay na kanyang tinanggap at sa mga bagay na sa kanya ay binigay. Ngunit ang Diyos, kung tinatanggap nga ninyo ang biyaya ng kaitaasan, tulad sa isang tubig na inyong iniinom at pagkain na inyong kinakain, kailanman na hindi na nga kayo mauuhaw pa. Kailanman na hindi na nga kayo magugutom pa. Kailanman na hindi na kayo hihiling pa. Bagkus kayo ay magpapasalamat sa biyaya na inyong tinanggap mula sa kaitaasan. At kayo rin ng pagkakatiwalaan ng kaitaasan ng pagbabahagi sa inyong kapwa. Hindi na nga kayo palaging tatanggap, mga inibig na mga kapatid, bagkus kayo rin ay magbibigay sa inyong kapwa. At ano nga ba ang inyong ibibigay? Kung ibibigay nga ninyo ang bahagi ng sanglibutang ito, katotohanan ng aking sasabihin, binigay nga ninyo ngayon, bukas kayo rin ay wala. Mga inibig na mga kapatid, ang biyaya nga ng dakilang Panginoon na hindi napag-uunawa ng tao, sapagkat palagi niyang hinahanap ang kasapatan, mga patotoo, mga bahagi na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan dito sa sanglibutan. Katotohanan ng aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, kailanman na hindi kayo masasapat sa buhay dito sa sanglibutan. Ang tao nga patuloy na maghahanap ng karagdagan, patuloy na maghahanap at patuloy na pupuna ng kanyang sarili. Ngunit ang paghahanap ng isang espiritu, kapag natagpuan niya ang Diyos sa kanyang sarili, ay hindi na nga siya maghahanap. Kung ipinapasok nga niya ang kanyang sarili sa paaralan, ang tao nga ay hindi na nga lilingon pa sa sanglibutang ito, bagkus naririto ang kanyang pagnanasa na matuto, ang kanyang pagnanasa na linangin ang kanyang sarili, linisin ayon sa kabanalan na itinalaga sa kanya ng dakilang Panginoon, ayon sa mga bagay na hinahanap sa kanya ng kaitaasan,
hindi na nga niya hahanapin pa ang kasapatan ng kanyang sarili dito sa sanglibutan. Bagkus iiwanan niya ang mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng kaguluhan, makapagbibigay sa kanya ng kagulumihanan. At dito lalakad na nga siya sa daan na nilakaran ng dakilang Panginoon. Kayo mga inibig na mga kapatid, tulad pa rin sa mga bata na naglalaro sa lansangan. At hindi pa nga kayo pumapasok sa paaralan ng diwa ayon sa Espiritu, sapagkat hindi nga ninyo aalalahanin ng mga bagay nito, mga inibig na mga kapatid. Bagkus ihahanda ninyo ang inyong mga sarili sa paghahandog sa dambana ng dakilang Panginoon. Bagkus dito aalisin nga ninyo ang mga litigtigin ng sanglibutang ito. Kakalimutan nga ninyo mga bahagi na nagbibigay sa inyo ng kabigatan. Iiwanan nga ninyo ito, mga inibig na mga kapatid, at naririto papasok kayo sa paaralan upang matuto, upang gumanap ng kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ang inaasahan sa lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi nagkulang. Ang Diyos ay hindi nag-urong ng kanyang mga kamay sa kanyang mga anak. Bagkus ang tao ang patuloy na lumalayo sa kanya at patuloy na umiibig at hinahati niya ang kanyang sarili sa mga bagay na kanyang nakikita at mga bagay na kanyang nararanasan. Ngunit nasaan nga ba ang puwang sa inyong mga puso? Ang Diyos, mga inibig na mga kapatid. Natuto nga ba kayong humiling para sa kanyang pangalan? Natuto nga ba kayong manalangin para sa kanyang pangalan? Natuto nga ba kayong humiling ayon sa Espiritu, sapagkat ang bawat kahilingan ng isang Espiritu ay hindi na nga lamang dumudoon sa bagay, sa sanglibutan. Bagkus ang kanyang kahilingan ay dumudoon sa kaitaasan, kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon kanyang maganap. Kung ano ang bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos, kanyang matanggap ng buo. Kung ano ang bagay na inaasahan sa kanya ng kaitaasan na kanyang mayalis sa kanyang sarili, kanyang maisagawa. Ito nga ang inaasahan sa lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid. Sapagkat sa pagpapatuloy nga ng panahon, paulit-ulit nga kayong ilalagay sa maraming kabuhayan. Hindi ibig sabihin na kayo'y patuloy at paulit-ulit na isinilang dito sa sanglibutan ay nangatuto na rin ang inyong mga espiritu. Sapagkat ang pagbabalik loob ng isang tao sa harapan ng dakilang Panginoon ay aabuti ng maraming taon, maraming buhay, kung papagmamatigasin niya nga ang kanyang puso at patuloy niyang susundin ang kanyang sarili at hindi ang tinig ng dakilang Panginoon. Wala na ngang ibang kaligayahan at kapayapaan pa, mga inibig na mga kapatid, ang makakatumba sa kapayapaang nagmumula sa kaitaasan. Sapagkat ito ang bahagi na ipinangako sa lahat at bawat isa, na kayo ay babalik sa kanyang tahanan. Kayo ay magkakaroon ng kaluwalhatian ayon sa pagkakatiwala sa inyo ng dakilang Panginoon. Kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang inyong mga pangalan ay itatalaga sa aklat ng buhay at inyong ang makakapiling ng Diyos ayon sa kanyang paggawa, ayon sa layunin ng kanyang salita at ng kanyang kapangyarihan. Mga inibig na mga kapatid, nakikita nga ba ninyo ang kabuuan ng plano ng dakilang Panginoon mula ng pagkakalikha niya sa lahat? At hanggang ngayon ay patuloy kayong tinuturuan upang sumunod, upang gumawa ng kanyang kalooban, upang kakitaan kayo ng kababaang loob, upang kakitaan kayo ng pag-ibig at pagpapasalamat sa lahat ng panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan. Ang sanglibutan nga na ito, mga inibig na mga kapatid, ay tulad sa isang paaralan. At kung kayo ay nasa loob ng paaralan, kayo ba ay hihiling? Kayo ba ay maghahanap?
Kayo ba ay tulad sa isang taong naglalaro at patuloy na naaagaw ang kanyang atensyon sa mga bagay na nakapagbibigay sa kanya ng kasiyahan? Bagkus tulad sa isang paaralan, kayo ay inaasahang matuto. Kayo ay inaasahan na makinig. Kayo ay inaasahang makisalamuha sa mga banal na protektores sapagkat kung hindi nga kayo nahahanda sa pag-aaral, tulad pa rin kayo sa mga musmos, mga iniibig na mga kapatid. At ano nga ba ang kahilingan ng mga musmos, mga iniibig na mga kapatid? Ito ang bagay na nakapagbibigay sa kanya sa kapahamakan. Ito ang nakapagbibigay sa kanya sa mga bagay na ikilalayo at patuloy niyang lalakarin bagkus hindi niya nalalaman kung ano ang magiging bunga ng kanyang mga gawa. Ito nga mga inibig na mga kapatid, ang sa inyo ay itinuturo na magtiwala nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ibigay nga ninyo ang inyong mga sarili hindi lamang sa bahagi, kundi ang kabuuan ng inyong mga sarili na ialay nga ninyo ang inyong buhay para sa Kanya. Tulad nga din naman ang ginawa ng dakilang Panginoon nung siya ay naririto sa sanglibutan. Dito, ibinigay niya ang kabuuan ng kanyang sarili upang matupad lamang ang kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na lumalabas at kanyang isinasalita at sinasagawa ay larawan ng dakilang Ama. Ito ang inaasahan sa lahat at bawat isa, mga inibig na mga kapatid, kayo'y maging larawan ng Diyos, bagamat kayo'y lumalakad dito sa sanglibutan. Mapabanal nga ninyo ang inyong mga sarili. Malinis nga ninyo ang inyong mga pagkatao mula sa kaisipan, damdamin at kalooban, hindi lamang sa mga bagay na nakikita ng tao, kundi nasasalamin sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat wala nga kayong maitatago. Wala nga kayong maililihim sa kanyang mga mata. Bagkus naririto, patuloy ang Diyos na naghahanap ng mga kamanggagawang handa na gumawa ng kanyang kalooban. Taos puso niyang ibinibigay, kusang loob niyang ipinagkakaloob, at hindi nga siya tulad sa isang taong napipilitan. Bagkus naririto, tinatanggap nga ninyo ng buo ang biyaya ng dakilang Panginoon kaakibat ng bawat tungkulin, sapagkat walang tumanggap ng biyaya na hindi nakilala ang tungkulin na sa kanya rin na ipinagkakaloob. Na ang bawat kahilingan nga ng isang tao na ginawa at tinupad ng dakilang Panginoon ay kaakibat nito ang tungkulin na iniatang sa inyong mga balikat. At ano pa nga ba ang mga bagay na hinihiling sa inyo ng kaitaasan? Nalalaman nga ba ninyo mga inibig na mga kapatid? Kung kayo nga ay nananalangin, naririnig nga ba ninyo ang tinig ng dakilang Panginoon? Nakakasalumuha nga ba ninyo mga banal? Kayo ba ay nakikinig at patuloy na tumatahimik sa bawat inyong mga sarili? O patuloy nga kayong naghahanap, nagsasalita, patuloy na nag-iisip at patuloy na nagugulumihanan? Malibang mailagay nga ninyo ang inyong sarili sa isang silid at ang katahimikan ay pumaroon sa inyo, ay hindi nga ninyo makikita, mararamdaman, maririnig ang kabuuan ng biyaya ng dakilang Panginoon. At ang inyong mga kaisipan ay palaging dumudoon sa buhay dito sa sanglibutan. Alalahanin nga ninyo mga inibig na mga kapatid, ang buhay sa sanglibutang ito ay bahagi lamang ng inyong pag-aaral ayon sa Espiritu. Gamitin nga ninyo ang inyong mga katawang laman upang gumawa, upang mag-aral, upang makatupad. Gamitin nga ninyo ang bawat biyaya na sa inyo ipinagkaloob upang ang inyong pag-aaral ayon sa Espiritu ay inyong maisagawa at inyong mapagtagumpayan. Mga inibig na mga kapatid, ang pag-aaral na sa inyo ipinagkakaloob ay hindi na nga tulad sa isang tinapay o sa isang gatas na inyong iniinom. Bagkus kayo ay binibigyan na ng salita ng dakilang Panginoon sapagkat ito'y inyo nang nalalaman at inyo nang natutunan sa mahabang panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan.
Magkaroon nga kayo ng pagtitiis, mga inibig na mga kapatid. Hindi lamang sa pagtitiis sa sanglibutang ito, bagkus ito'y pagtitiis sa pangalan ng dakilang Panginoon. Pagtitiis upang may palaganap ang kanyang ebanghelyo, upang ang bawat salita at biyaya ng kaitaasan mula sa kanyang paanan ay inyong maibaba sa bawat taong nangangailangan, sa bawat taong sa inyo ay humingi at patuloy na naghahanap. Ito lamang ang aking bahagi. Muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.